So guys, magandang araw. Ito gagawa naman tayo ngayon ng ating cannerol. Ayan, ang ating mga ingredients: crab stick, mangga, carrots at ang ating lettuce. Saka, ayan, pipino. Ayan, ganyan lang guys. Paglagay, babasain muna natin yung rice paper na yan. Pero wag masyadong basain kasi minsan mahirap din siyang i-fold. Ayan, ganyan-ganyan lang guys. Yung unang try ko dyan guys, medyo palpak pa kasi maluwag yung aking pagkakabalot. Ganyan talaga guys, pag sa una, hindi mo agad maano yun, mape-perfect. Yung pangalawa yun, pangatlo dyan muna mape-perfect. Ganyan-ganyan lang guys, ihilhilera nyo lang yung mga ingredients nyo dyan. Ganyan lang kadali ang paggawa ng ating cannerol. Tapos ihiwain natin siya. Nakasya dun sa box. Kaya yan, hiniwa ko siya ng apat na piraso ang hiwa ko dyan. Yun yung unang ginawa ko, maluwag siya guys. Kaya yun tinabi ko muna kasi palpak. Ayan, tas ayan yung next, medyo okay na siya. Saka yung mga sumunod na ginawa ko, okay na rin siya. Ganyan lang guys, ang benta ko dyan sa isang box ko is 120 lang siya. Mura ko lang binibenta kasi ang daming ang masyadong nagtitinda dito sa amin, kaya kailangan mura lang din, pero kahit paano may tinutubo naman ako dyan kasi yung isang mangga naman medyo marami-rami na rin magagawa mo. Yun nga lang, mahal lang talaga ang rice paper kasi sa bayan pa namin yan binibili, kailangan may stock ka talaga, saka yung mga ingredients niyan medyo mahal-mahal din talaga, mahal ang gulay, lahat yun, pero kinokosting ko yan, may tubo naman kahit paano guys. Yan lang siya. Tapos ang ating ganyan lang paggawa natin, binabasa-basa lang ng konti. Hindi ko siya sinasawsaw kasi nung dati, ang ginagawa ko, sinasawsaw ko sa water yung aking rice paper. Sobrang basa, kaya ang hirap niyang gawin. Dapat sa kanya hindi masyadong basa. Para pag roll mo, hindi siya ganun ka lambot. Maroroll mo siya ng maayos. Ganyan lang. Kasi lalambot naman siya ng kusa. Yan, pagka nagawa na siya. Yan. Ayan na siya, oh, yun yung dalawa kong order sa kanya yun. Araw sa kanila, lagyan ko siya ng sesame seed para mas masarap. Ayan naman yung aking sauce guys, ganyan naman yun. Yan naman ay peanut butter, tapos nilagyan ko ng sugar, oyster sauce, saka yung sesame oil para masarap. Tapos nilagyan ko lang siya ng hot water guys. Yung tatansyahin nyo lang yung lasa niyan guys, kung dapat siya ay matamis na maalat-alat para masarap ang ating sauce. Ayan guys, may iba't ibang klase naman tayo ng sauce. Depende po sa inyong gustong gamitin. Ako kasi mas bet ko yung peanut butter sauce kaysa sa ibang hindi ko pa, may natry ako na ibang sauce, mayonnaise yung ginamit. Medyo hindi ko siya nagustuhan. May itatry pa nga ako next time. Pagka may time ako, itatry ko rin yung nakita ko mango, may mangga siya, tapos may mayonnaise. Para ang sarap niya rin, pero itry ko rin yun. Pero yan muna ang aking ginagamit kasi mas maganda kasi pag binibenta natin yung ating product, yung gusto mo rin yung lasa nung iyong ibebenta, kasi mas mahirap naman yung hindi ikaw mismong nagtitinda, hindi mo rin naman gusto yung lasa, diba? Paano pa yung mga customer natin? Kaya nasa inyo po yan guys kung ano yung gusto nyong ilagay dyan. Depende po sa inyong gustong asawsawan ng inyong cannerol. Kasi marami pong pwedeng pagpilian na ating pwedeng gamitin na sawsawan sa cannerol. Yung iba dala-dalawang sauce po yung ginagamit nila. Ako naman ay isa lang. Yan lang pero okay naman. Kasi yung mga bumili naman sa akin nung last December is masarap pa naman sila. Yung iba nagre-repeat order pa sila sa ginawa kong cannerol kasi masarap daw yung sauce. Nagpapa-add pa sila ng mga sauce niyan guys. Kaya yun, ayan, dinagdagan ko siya uli ng konting oyster sauce, saka asukal, saka tubig, kasi pag yan lumamig yung sauce na yan ay titigas pa yan siya. Kasi nga yung binibili kong peanut butter, yung binibili lang natin sa market, ikaw na lang magtansya ng lasa kung paano mo siya pasasarapin. Kasi may mga nabibiling peanut butter na hindi ganun ka sarap yung niya, may maalat, may sobrang tamis. Tatansyahin nyo na lang po yung pinakalasa niya. Ayan, dinagdagan ko pa siya ulit ng sugar kasi yung nabili kong peanut butter dyan medyo may kaalatan.
Kaya yun. Yung minsan naman may nabili akong peanut butter na sobra naman tamis. Kaya ang nilagay ko naman, toyo. Yun, nilagay ko siya ng toyo para ay magkakulay. Ayan nga kasi hindi siya masyadong maalat siya. Hindi siya masyadong matamis. Kaya ang nilagay ko lang dyan, oyster sauce kasi wala masyadong. Ayun, tinikman ko na siya. Yun, perfect na yung lasa niya. Saka yung kanyang lapot, okay na rin. Ayan, isasalin ko na siya dun sa pinaka nilagyan. Yan, pinupuno ko yung isang ganyan guys kasi para hindi natipid yung hindi tipid yung customer sa kanilang sauce kasi yun talaga ang number 1 na magpapasarap dyan sa ating kani roll. Yun lang guys, thank you for watching. Sa mga gusto pong itry yan, try nyo po yan. Yun lang guys, bye bye, thank you very much.